Hoy! Magandang hapon sa inyo mga katsura. Kamusta naman kayo? Oras na yung mga magtrabaho, mga dipungal magsipagtrabaho na. Dahil nakakainggit. Na ano ko lang. Si kapatid kasi pumasok na. Kasi si kapatid ay panggabi, 1 buwan ang kanyang pasok, 1 buwan. Maganda rin yung gano'n, no? Alam, sa totoo lang, ewan ko ba naman, sa tagal na taon na trabahong ginawa, pinasok ko, as in talagang 1 taon na mahigit. Lampas 1 taon, day. 1.5 taon ata. Alam mo ba yung naging panggabi ako, day? Alam mo, sa totoo lang, masarap talaga magtrabaho sa gabi. Oo. Pero, hindi mo talaga nasasabi na malamig. Hindi talaga malamig dahil sa gabi. Kasi yung trabaho ko dati ay as in talagang mainit. Oo, dahil. Noon, sa dati kong trabaho, ay di po, nakalakad-lakad na naman ako dahil kaya gusto kong maglakad-lakad habang nakikismis. So, yun nga. Ilang dekadang inanuhan kong trabaho. 1 buwan, isang buwan, pang umaga, 1 buwan, pang gabi. Di ba malimit naman ganyan ang mga trabaho, di ba? Pero sa huling pinasukan ko, as in talaga, 1 taon at kalahati, ako'y panggabi lang. Masaya kasi, ewan ko, basta, kasi pag panggabi kasi, iba kasi yung kita, yung kinikita natin pag panggabi, depende sa pang-umaga, di ba? Kasi pag pang-umaga, alam mo yung normal na sahod mo, nakita mo sa araw-araw dahil pang-umaga ka. Pero once na ikaw ay panggabi, may mga time talaga nagiging doble-doble ang, parang doble ang medyo dagdag na sahod mo. Kasi nga, iba kasi yung sahod pag panggabi. Especially kung may mga holiday. Ay, di po nga. Talaga naman, napakalakas talaga ng sahod mo niyan. Lalo na't holiday ka. Tapos may pasok ka, double pay. Ay, di po nga. Ang sarap talaga. Nakakamiss talaga, dahil. Sa totoo lang noon, itong huling company na pinasukan ko, as in talaga ako naging masaya. Naging masaya talaga ako kasi sa sobrang saya ko sa pinasukan kong company na to, 1 taon at kalahati ako naging panggabi. Siyempre, ano rin yung mga tropa ko. Kasi kung ano yung kasama mo sa isang company na sila ay panggabi, lahat kayo panggabi na yan. Oo, day, hindi na, wala nang palitan. Depende na lang kung meron kang kapalitan. Depende na lang din sa sabihan ng mga bossing. Kaya napakasarap talaga magpanggabi. Pero hindi ko akalain na sa sobrang kaanuhan ko, sa sobrang kaadikan ko sa pagtatrabaho ng panggabi, may time pa na hindi talaga ako nag-rest day. Oo, kasi sa company na pinasukan ko na, rest day mo ngayon, day. Kasi sinasabi na agad yun ng mga bossing na, eto mga rest day nyo, gantong day, gantong ano. Pero, choice mo yun kung gusto mo mag-rest day or pumasok. Sa sobrang katangahan ko, sa sobrang kasipagan ko, gusto kong pumasok lagi, kahit na rest day ko, day. Oo, day, bismi day. Ewan ko. Siguro may mga nakakalandian din kasi sa company, ganyan time na yun, mga tropa.
Kasi may time na hindi kami sabay. Hindi kami minsan magkasabay mag-rest day ni tropa. Kasi may mga time talaga na ako mismo napasok. Kasi mas gusto ko sa company kasi at maliit, malapit lang naman pati. Kaya talagang gustong-gusto ko magtrabaho nun. So, doon pala ay masama rin pala kapag ikaw ay sobrang taon ang iyong trabaho bilang panggabi. Mahirap din pala yung ganun. Yung ilang taon ka, ikaw ay rest day mo ay panggabi. Lalo na hindi ka nagre-rest day, na hindi ka na nagpapahinga. May mga time na panggabi ka na nga, pag out sa trabaho, nagiinuman pa, nag-aanuhan, nagbabanding-bandingan, konting kembot lang, pasukan na sa company. Ayan talaga ang mga experience ko, lalo na dito sa huling pinasukan ko. Ang pinaka question ko talaga na kaya siguro tinamaan talaga ako ng matindi kasi nga na sobrang tagal na akong panggabi. Magdadalawang taon na yun magdadalawang taon na panggabi na ako. Kaso nung time na yun, darating pa ang 13-month die. Ayun talaga, antay ko ang tipungol na 13-month na yan. Ang ending, mga September, na-stroke na ako. As in talaga, na-stroke ako. As in talaga, ang bumigay na yun ay utak ko. Sa totoo lang, hanggang ngayon naman ang problema ko. Hindi ko talaga alam kung ang ulo ko o mata ko ang problema ko. Kasi sa totoo lang, sa x-ray ko din talaga, ulo talaga ang tinamaan ko. Siguro sa sobrang pagod, panggabi pa, ilang taon na, tapos 12 oras pa. 12 oras ang trabaho namin dati. Tapos dumadaan pa ng additional 2 hours noon. So, yung 12 hours namin na trabaho, na panggabi nga kami, may mga time na nagmamadali. Nag-e-extend pa na another 2 hours kasi may delivery. So, dumadating tayo sa time na, bawal pa kayo mag-out. Additional 2 hours, bago kayo magsiuwi, hindi kayo pwede mag-out. Magtrabaho pa kayo an additional 2 hours. Ganon kahirap. Pero, nag-e-enjoy naman kami. Nag-e-enjoy talaga, lalo na't mga tropa-tropang magkakasama sa isang linya, na magkakatropa naman kami. Siyempre, may mga buwisit din nakasama. Pero, okay lang. Kaso, nung time na yun talaga, hindi ko talaga inaakala na ganun. Kaya sa totoo lang, namimiss ko yung mga katrabaho ko, pero hindi ko sila, ang pangalan. Hindi ko tanda ang mga pangalan nila. Siguro, kung makita ko yung mukha nila, yan, makikita ko kayo. Kasi may mga time na mga nag-chat, simula nung bago pa lang ako bago pa ako nakakapag-mulat dati. May pumapasyal sa akin dati. As in talaga, hindi ko pinapapasok kasi hindi ko nga tanda. Kung sila tanda. Hanggang sa naging masaya naman, hanggang sa sobrang sa sobrang sipag nila sa pakikipag-chismis din sa akin, dumadating sa point na naaalala ko sila. Pero yung mga nakakatrabaho ko dati, as in siyempre sa sobrang company na yan na halos kilala ko na yung mga tao rin. Hindi ko na yung mga mukha ng mga dipongal. Siguro pag nakita ko lang, tanda ko na sila. Yun lang, ko lang. Mahirap din pala talaga pag sobra kang panggabi.
Ayun talaga ang mahirap pag sobra ka sa panggabi na ilang taon-taon dekada. Okay lang siguro magpanggabi ka ng 8 hours. So, 1 month, diba? Change shift na uli after 1 week. After 1 month, change shift na uli kayo. At least, another 1 month na pang umaga ka, pag ano ka naka 1 month na, mag-ano uli ng panggabi. Ganun. 1 month, 1 month ba yun? Dipota. Dipungal na naman ako. Ang utak ko nawawala na naman. So, ang maganda talaga, buwan-buwan lang ang pagiging shifting. Ang hirap talaga pag may mga company rin talaga na ayun na ang kanilang gano'n na talaga ang ano nila na kung anong pinasukan mong company na to, sa umpisang pagdating mo, ikaw ay pang umaga o ikaw ay pang gabi. Ayan na yan, hanggang sa magsawa ka. O ganun yun kami dati. Kaya tuwan-tuwa naman kami dati na panggabi kaso hindi ko rin nakalain na talaga bumigay ang utak ko. Na hindi ko inaasahan. Tapos dumadating pa sa point na 12 hours ang pasok. Additional 2 hours pa. Ay, sobra-sobra na ang antok ng pagod. Okay lang yung mga bossing. Sila hanggang chu-chu-chu-chu-chu. Pero sa totoo lang, pag inaantok sila, tulog sila. Ang ending, nasa harapan nila electric fan. Nakakadipungan. Wala lang, naalala ko lang. Kasi naalala ko yung mga ganon eh. So yun. Kaya, maganda talaga mag-ingat din tayo, especially kung rest day natin ay rest day. At kung talagang masama ang pakiramdam natin, masakit ang ulo, na hindi mo inaasahan kung bakit masakit ang ulo, kailangan mo pa rin mag-absent. Kahit na may mga bossing din kasi na mga dipungal na mayayabang din na, oy, hindi pumasok ka, tanggalin na kita kung hindi ka papasok, hindi mo rest day. Kaya, no choice talaga. May mga time talaga na ano, pero pag matapang ka rin, na kaya mong ano yung sarili mo, yun. At least, ang ano lang yan, pag pumasok ka talaga ng company, kahit chinat ka ng bossing mo na, tanggal ka na, kasi ganda ka na, hindi. Or kung may medical ka, or ano, hindi, pakita mo. Salpak mo sa pagmumukha niya. Oo, na masama ang pakiramdam, kaya ka talaga umabsent. Ganun lang, napachika lang ako kasi panggabi na si kapatid. Kaya yun, ibay na nga sa inyo, di po. Mapahaba na naman ako sa chismis eh, makain na naman ang aking load. Ibay na nga sa inyo ha, kaya goodbye na nga sa inyo mga kachurba ha, bye!